So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng mga sobrang nagmamahal kay Krishna at kay Sir Paul Pugong Piyahero. So in this video po is bigyan po natin ng diin or pansin po yung mga comments po ng mga tao po na sobrang nag-aalala or nababahala nga po kay Krishna dahil nga po sa nakikita po natin si Krishna madalas na umiinom nga po ng energy drink, especially po ng Sting. At the same time, madalas din po siyang nagmumotor or silang nagmumotor ng wala pong helmet. So marami ako nababasa mga comments na nababahala nga po sila para sa kaligtasan nga po ni Krishna, para sa health nga po ni Krishna. So yun po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Para at least mabigyan po natin ng diin at mabigyan din po natin ng mensahe si Krishna at maging ang iba kung gaano nga ba kadelikado po itong energy drink, especially ang Sting tsaka yung hindi pag-helmet nga po. So first thing regarding nga po sa sa energy drink po sa Sting na palagi nga pong iniinom ni Krishna, napakadelikado po nito. Ako mismo is napaka-addict ko dati sa Sting kasi dati nagtatrabaho po ako sa isang gasoline station tapos graveyard or panggabi po yung trabaho ko. So pampawala po ng antok, I believe mga nasa 4 to 5 bottles po ng Sting yung iniinom ko po, which is effective naman siya, talagang hindi po ako inaantok. Kaso nga lang dun po sa effectiveness po nun ay dun nga po ako nagka-problema dahil nga po dun is nagkaroon nga po ako ng insomnia at until now nga po is tinitiis ko nga po yung insomnia po na iyon dahil nga po sa pagka-addict ko sa Sting noon. At the same time, nang tumagal-tagal na po, sa halip na yung katawan ko po is nagkakaroon ng energy, is para siyang mas lalong tumatamlay nga po. Then yung mga buto-buto ko para siyang nanghihina or parang hindi ko ma-explain ng maayos po yung nararamdaman ko dati dahil nga po sa pagka-addict ko sa Sting. Kaya tinigilan ko na po iyon. Tinigilan ko po siya kasi napakadelikado po talaga. Pasensya na po, may nagtatrabaho kasi. May nagpapanday po sa kapitbahay. At based nga po sa aking na research po mula kay Meta AI, ito nga po, napakadelikado nga po ng Sting pagdating sa puso. Yung combo daw po ng caffeine tsaka taurine at ginseng pwedeng magpalakas ng tibok ng puso daw po. Kaya may mga nagrereklamo na nagpapalpit ng palpitations o kinakabahan after uminom. Yun po yung naramdaman din ko po din po dati. Kasi nagpapalpitate po talaga ako para akong nakainom ng napakaraming kape. Iniwasan ko na rin po yung kape kasi nga po nagpapalpitate po ako. But then, yung ininom ko pala na Sting is mas lalo po akong nagpapalpitate po. Dahil po pala yun sa combo na caffeine, taurine, tsaka ginseng po na andun po mismo sa energy drink or sa Sting po. Kaya pala nagpapalpitate po yung tao. So sana maiwasan po talaga ito ni Krishna. Pangalawa, pagdating daw po sa sugar level po ng ating katawan, 34 grams per can daw po yung yung content sugar ng ng Sting. So kung 2 cans daw po per day, so 68 grams na yon, mabilis na kakapag-spike ng blood sugar, risk ng diabetes at pagtaba long term. Yun po yung dahilan kung bakit din po ako tumaba dahil nga po sa napakahilig ko ng sugar. And yun, nagpapataas nga po siya ng blood sugar, then risky siya pagdating sa diabetes, ganito ganyan. So yun, ito po ay para lamang po ma-inform po si Krishna at ang tayong lahat din po, especially sa mga mahilig po sa sa energy drink, especially sa Sting po. Sa tulog at sa mood, ayan, caffeine half-life ay 5 to 6 hours. Kung uminom ka 4 PM ay 40 mg pa sa katawan mo pag 10 PM, kaya hirap makatulog tapos pagod kinabukasan, inom ulit cycle na yun. Yun po yung ginagawa ko dati. Kaya hirap po talaga ako makatulog. So napakadelikado po pala talaga yun ito. Meron pala siyang caffeine na content po pala. Ang caffeine po is yun po yung content din po ng ng kape, kaya nakakawala ng antok. So meron din po meron din pong caffeine na content po yung Sting or yung ibang energy drink, kaya po mas nahihirapang matulog yung tao. Dehydration, diuretic si caffeine. Kung Sting iniinom mo after basketball o gym, mas lalo kang madidehydrate imbis na ma-rehydrate. So hindi siya pwedeng inumin after magpapawis or mag-basketball or mag-jogging. So mas maganda pa rin talaga kung tubig, ganito ganyan. So ito lamang po is mga information lamang po kung gaano po kadelikado yung Sting nga po. Kailan nagiging sobrang delikado daw po si Sting? Kapag mahigit 2 cans per day, lagpas ka na sa 200 mg caffeine.
plus 68 grams sugar. So kapag mahigit 2 cans or 2 bottles a day daw po, so delikado na po iyon. May heart, so bawal din po siya sa mga, delikado po siya sa mga may heart problem, high blood, anxiety. Mas sensitive daw po sa caffeine. Kaya pala, kasi ako mismo high blood po ako, tsaka may anxiety po ako eh. Kaya mas mabuti na talaga na iniwasan ko na po yung sting po na iyon. Kapag hinahalo sa alak, bawal po siya. Then bawal sa bata at sa buntis. So yun, so sana is makapag-research din po si Chris na at makinig din po siya sa mga payo po ng mga nagmamahal po sa kanya, kasi napaka-importante po nito. Ito ang tanong po, okay lang ba paminsan-minsan? Kung 1 can lang tapos hindi araw-araw at wala kang medical condition, kaya pa ng katawan. Pero kung daily habit na siya para panggising or pampalakas, doon na pumapasok yung mga side effect like nervyos, insomnia, pagod, depression. Yun po yung naramdaman ko talaga, lahat po yun. Nervyos, bigla-bigla po akong kinakabahan. Insomnia, hindi po ako makatulog. Then, imbis na nagkakaroon po ako ng energy, mas lalo po akong napapagod. Then, depression, yun po. Yun po yung mga nararamdaman ko ngayon dahil nga po sa sting na iyon. So, although matagal na ako hindi nakapag-inom ng energy drink, pero yung effect po niya is naglalast po siya until now. Kaya sana is makinig din po si Chris na at maiwasan din po talaga niya itong energy drink, especially po ang sting. At ang pagkakape din po dapat moderate lang, bawas-bawasan na rin po. And regarding nga din po sa pag-helmet, alam po natin kung gaano po kadelikado yung kalsada po pagmumotor. Usually kasi sa mga tao po ngayon, nag-helmet lamang po sila para hindi daw po mahuli ng LTO. Pero sana isipin din po always na yung pag-helmet po is hindi lamang po yun, or ang purpose po nun is hindi para mahuli ng LTO, kundi para sa safety din po, kasi hindi po natin alam yung mga possible na mangyari. So wag naman sanang mangyari, pero yun, mas maganda po kung nag-helmet. So sana makinig din po si Chris na sa mga payo po ng mga lola, lolo po, tito, tita, ate, kuya po pagdating po sa pag-helmet, especially sa kanilang magkakapatid, kasi madalas po sila nagmumotor ng walang helmet. So sana makabili sila ng helmet para maging safety nga po bawat biyahe nga po nila. Ayan. So ito po, basahin po natin yung mga komento po ng mga nagmamahal po kay Chris na. Mercedes Aguilar, Hi Krista, wag ka lagi uminom niyan, cobra ata yan, ingatan ang bato, God bless. Yun din po, nakaka-apekto din po yun sa bato dahil nga po, di ba, tawag dyan, acid po siya, may acid po siya, tapos matamis, di ba? At grabe po yung energy drink, grabe po, napakatapang po, sakit sa lalamunan. So napakadelikado po talaga niya sa health po ng isang tao. Manuel Lazuna, kuha ng lisensya at mag-helmet at protekta rin sa iyo ang helmet. No skipas din tayo, yan ang may tutulong sa inyo, baby loves. At ingat palagi sa inyong biyahe at wala na akong magagawa kundi panoorin ang mga vlog niyo kahit na paulit-ulit. Kasi masaya ako pag nakikita ko kayo. Sige, see you next video. Even old vlog po, makita kang masaya, ay okay na ako. God bless you always. Inday Chris na amping kanuna. And grabe po yung suporta ni Madam or ni Sir Manuel Lazuna. At yun nga po, tama po yung suggestion po niya na kumuha po si Chris na ng lisensya para hindi po mahuli ng LTO. Then yung pag-helmet po, hindi lang para mahuli ng LTO, kundi hindi lang para hindi mahuli ng LTO, kundi para sa protection nga po, kasi delikado po talaga yung kalsada po natin, especially sa mga nagmumotor. Kaya sana is po, ipag-pray po natin na mabasa po ni Chris na yung mga comments po natin, mapanood ni Chris na itong video na ito para sa kaligtasan po niya. Ito po mula kay Alma Plando. Chris, na love ka namin, kaya ang payo ko sa'yo, iwasan mo ang sting at kape, payong nanay, God bless. Yun po, pati kape po. Kasi may caffeine content nga po siya, so nakakapag-palpitate po siya, nakaka-nervyos, ganito ganyan. So sana is okay lang yung laman yun, sting tsaka kape, yung mga energy drink, pero moderate lang, yung paminsan-minsan lang, siguro once a month, twice a month, gano'n. Pero yung araw-araw na or majority ng buwan or isang buwan is umiinom, so delikado na po yun.